May gusto lang akong ikwento. Kanina kasi, habang nagtitimpla ako ng kape, bigla akong napaisip. Hindi naman dahil may nangyaring espesyal. Hindi rin dahil may problema. Normal na umaga lang. Parehong tasa, parehong kape, parehong view sa bintana. Pero, ewan ko ba? Bigla ko na lang natanong ang sarili ko. Ano nga ba talaga ang gusto ko sa buhay? At habang iniisip ko yun, napangiti na lang ako. Kasi alam mo, ilang beses ko na rin tinanong ang sarili ko ng tanong na yan. At sa totoo lang, hanggang ngayon, wala pa rin akong maayos na sagot. Hindi ko alam kung ako lang pero napapansin niyo ba? Habang tumatanda tayo, parang mas dumarami ang choices. Pero, mas lalo tayong nalilito. Noong bata tayo, ang dali lang. Ang goal lang natin, makapasa, makagraduate, makahanap ng trabaho. Tapos, feeling natin, kapag may trabaho na, okay na. Kapag sumasahod na, okay na. Kapag may sarili ng bahay, okay na. Pero, ganun ba talaga? Kasi kung tutuusin, marami na rin naman akong mga bagay na dati pinapangarap ko lang. Naalala ko pa nung estudyante ako, sobrang excited akong magkaroon ng unang sweldo. Feeling ko noon, kapag may sarili na akong pera, wala na akong poproblemahin. Hindi ko alam na ang sweldo pala may sariling assignment din. Bills, groceries, savings, insurance, emergency fund, may natitira. Pero hindi na siya katulad ng ini-imagine ko noong college. Tapos naisip ko, ang funny no, noong bata tayo, gusto lang nating maging adult. Ngayon naman, minsan nami-miss nating maging bata. Hindi dahil gusto nating bumalik sa school. Ayaw ko na rin kasi ng exams. Pero nami-miss natin. Yung panahon na hindi natin kailangang isipin ang lahat. Hindi natin iniisip kung sapat ba ang ipon natin. Hindi natin iniisip kung tama ba ang career path natin. Hindi natin iniisip kung may future ba tayo. Basta gigising, papasok, uuwi, matutulog, simple. Ngayon, parang kahit nagpapahinga ka, pagod pa rin ang isip mo. Hindi ko alam kung ako lang pero may mga pagkakataon na nakaupo lang ako, tahimik. Wala namang ginagawa, pero ang daming tumatakbo sa isip ko. Okay ba ang ginagawa ko? May mas magandang opportunity ba dyan? Dapat ba may ginagawa akong iba? Dapat ba mas marami na akong na-achieve sa edad ko? Tapos alam mo pa ang mas nakakatuwa? Habang iniisip mo lahat ng yan, bigla kang mag-o-open ng social media. Worst timing. Kasi makikita mo, may bagong business ng isa, may bagong sasakyan ng isa, may bagong bahay, may bagong engagement, may bagong travel. Tapos kahit hindi mo gustong ikumpara ang sarili mo, may maliit na boses sa utak mo na magsasabing, ikaw, kumusta ka? Hindi naman sa naiinggit, hindi rin sa ayaw mo maging masaya para sa kanila. Pero minsan, mapapatanong ka rin talaga, nasa tamang direksyon pa ba ako? At alam mo, feeling ko normal lang yon. Hindi ibig sabihin na ungrateful tayo. Hindi ibig sabihin na kulang tayo sa contentment. Siguro, tao lang talaga tayo. Curious, minsan doubtful, minsan confident, minsan hindi. At okay lang yata yun. Hindi naman siguro requirements sa adulthood na alam mo na agad ang lahat. May nabasa akong quote dati, sabi doon, hindi mo kailangan makita ang buong hagdan. Kailangan mo lang makita ang susunod na baitang. Simple lang naman, pero ang tagal bago ko siya naintindihan. Siguro kasi gusto kong sigurado lagi, hindi lang sa trabaho, pati sa maliliit na bagay. Kapag bibili ako ng gamit, kailangan makapag-research muna. Minsan sobrang daming reviews na ang nabasa ko. Hindi pa rin ako makapag-decide. Kapag may gusto akong simulan, parang gusto ko alam ko na agad kung magiging successful ba. Kapag hindi ako sigurado, mas madali pang ipagpaliban. Narealize ko tuloy, ilang beses na ba akong nagsabi ng next month na lang, kapag ready na ako, kapag mas may time na, kapag mas magaling na ako. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin ng ready? Kasi habang hinihintay kong maging ready,
Tuloy-tuloy lang ang oras. Napansin mo rin ba yon? Parang ang bilis ng panahon ngayon. Parang kakasimula lang ng taon, tapos biglang August na. May mga plano tayong ginawa noong January. Yung iba, nasa notes pa rin ng cellphone. Hindi naman dahil tamad tayo. Minsan, natakot lang talaga tayo magsimula. At guilty ako doon. Maraming beses. May mga bagay akong gustong gawin, pero mas matagal pa nga ang pag-iisip ko kaysa sa actual na paggawa. Tapos, minsan, matatawa na lang ako sa sarili ko kasi kaya ko mag-isip ng 1 oras para sa isang desisyon na 5 minuto lang pala ang kailangan. Ewan ko kung ako lang, pero parang minsan ang utak natin mahilig gumawa ng imaginary problems. Mga problemang hindi pa naman nangyayari. Halimbawa, gusto kong gumawa ng videos, tapos bago pa ako magsimula, nandyan na agad ang mga tanong. May manonood kaya? Baka pangit ang boses ko. Baka boring ako. Baka pagtawanan lang ako. Baka walang mangyari. Ang daming baka. Pero alam mo ang napansin ko, lahat ng baka na yon hindi pa naman nangyayari. Iniisip ko lang. At minsan, iyon ang pinakamahirap kalabanin. Hindi ibang tao, hindi ang circumstances, kundi ang sarili nating imagination. Minsan nga iniisip ko, ilang opportunities kaya ang pinalampas ko dahil lang sa sobrang pag-o-overthink. Hindi ko na mabilang, pero ayaw kong sisihin ang sarili ko. Kasi siguro, ginagawa lang din ng isip natin ang trabaho niya. Pinoprotektahan tayo, ayaw niya mapahiya tayo, ayaw niya magkamali tayo, ayaw niya masaktan tayo. Pero minsan, kapag sobrang protektado ka, hindi ka na rin gumagalaw. Parang nakatayo ka lang sa starting line, laging handa, pero hindi umaalis. May isa pa akong napansin. Habang tumatanda tayo, parang mas dumadami ang pressure. Hindi lang galing sa ibang tao, minsan tayo mismo ang nabibigay nun sa sarili natin. May timeline tayo. Sa ganitong edad, dapat ganito na. Sa ganitong edad, dapat may ipon na. Sa ganitong edad, dapat successful na. Pero sino ba ang gumawa ng timeline na yon? Sino ang nagsabing pare-pareho tayo ng biyahe? Kung tutuusin, magkakaiba naman tayo ng pinanggalingan. Magkakaiba ng pagkakataon. Magkakaiba ng responsibilidad. Magkakaiba ng pangarap. Bakit natin pinipilit na pare-pareho rin ang finish line? Naalala ko tuloy nung bata pa ako. Kapag may class picture, lahat kami magkakatabi. Pare-pareho ng uniform, pare-pareho ng classroom. Pero pagdating ng adulthood, wala nang ganun. May ibang mabilis ang takbo, may ibang mabagal, may ibang huminto muna, may ibang lumiko, may ibang bumalik. At alam mo, baka normal lang yun. Hindi naman ito karera, buhay ito. May mga araw na feeling ko, wala akong progress. Parehong routine, gigising, magtatrabaho, kakain, magliligpit, matutulog, paulit-ulit. Pero minsan, kapag binalikan ko ang sarili ko noong 1 taon, napapaisip ako. Ang layo na rin pala ng narating ko. Hindi lang natin napapansin kasi araw-araw natin itong kasama. Parang halaman lang yan. Kapag araw-araw mo siyang tinitignan, parang walang pagbabago. Pero kapag lumipas ng ilang buwan, bigla mong mapapansin, lumaki na pala siya. Baka ganun din tayo. Hindi dramatic, hindi biglaan, unti-unti lang. At baka yun ang totoong growth. Hindi yung isang malaking achievement, kundi yung maliit na pagbabago na halos hindi mo napapansin habang nangyayari. Alam mo, habang ginagawa ko ang video na to, wala pa rin talaga akong kumpletong sagot. At siguro, yun ang gusto kong aminin. Kasi pakiramdam ko, masyado nating pinipressure ang sarili natin na dapat alam na natin ang lahat. Na dapat by this age, alam na natin ang purpose natin. Alam na natin ang 5-year plan natin. Alam na natin kung anong gusto natin gawin hanggang pagtanda. Pero, paano kung hindi ganoon ang buhay? Paano kung habang nabubuhay tayo, doon pa lang natin unti-unting nakikilala ang sarili natin? Naalala ko tuloy nung lumipat ako at nagsimula ako mamuhay mag-isa. Akala ko, ang pinakamahirap na parte ay ang paglilinis, ang paglalaba, ang paghuhugas ng pinggan,
ang pagbabayad ng bills. Pero alam mo kung ano ang hindi ko inaasahan? Yung katahimikan. Kapag wala ng TV, wala ng music, wala ng kausap, ikaw lang. At minsan, doon mo maririnig ang mga tanong na matagal mo nang iniiwasan. Kasi kapag busy tayo, madaling takasan ang sarili. Trabaho, phone, social media, series, kung ano-ano. Pero kapag tahimik na, wala kang choice. Mag-uusap talaga kayo ng sarili mo. At minsan, nakakatakot yun. Pero minsan din, kailangan. May napansin akong isang bagay nitong mga nakaraang buwan. Hindi naman pala ako naghahanap ng perfect na buhay. Hindi rin ako naghahanap ng perfect na trabaho. Hindi rin perfect na version ng sarili ko. Ang hinahanap ko lang pala ay katahimikan sa isip. Yung pakiramdam na kahit hindi pa kumpleto ang lahat, okay lang. Kahit hindi ko pa alam ang lahat, okay lang. Kahit may mga bagay na hindi pa nangyayari, okay lang. Parang dati, akala ko ang peace of mind, reward, na darating lang siya kapag successful ka na, kapag marami ka ng pera, kapag wala ka ng problema. Pero baka hindi pala. Baka choice din siya. Choice na tigilan mo nang ikumpara ang sarili, choice na huwag laging magmadali, at choice na tanggapin na may mga tanong na hindi agad nasasagot. Minsan naiisip ko, ilang beses kaya nating sinasabi sa sarili natin na hindi pa sapat. Hindi pa sapat ang ipon, hindi pa sapat ang galing, hindi pa sapat ang confidence, hindi pa sapat ang experience, hindi pa sapat ang edad. Parang lagi may kulang. Parang, paano kung minsan ikaw naman ang tanungin mo? Kapag nakuha ko ba ang lahat ng hinahanap ko, titigil na ba talaga akong maghanap? Hindi rin siguro, kasi tao tayo. Kapag naabot natin ang isang pangarap, may bago na naman. At wala namang masama roon. Basta, huwag nating kalimutan na habang naghahabol tayo ng susunod, sana hindi natin makalimutang i-appreciate ang meron ngayon. Kanina, habang nagtitimpla ako ng kape, napaisip ako na parang paulit-ulit lang ang routine ko. Gigising, magkakape, magtatrabaho, magliligpit, matutulog, paulit-ulit. Pero habang ginagawa ko ang video na ito, na-realize ko, baka hindi naman boring ang routine. Baka doon nga nabubuo ang buhay. Sa simpleng pag-aayos ng kama, sa pagdidilig ng halaman, sa paghuhugas ng plato, sa pagtingin sa labas ng bintana, sa pag-inom ng kape habang tahimik ang umaga. Hindi lahat ng mahalagang moment malalaki. Minsan, ang pinakamagandang alaala ay galing sa ordinaryong araw. Kung may natutunan man ako nitong mga nakaraang taon, ito siguro yon. Hindi mo kailangang malaman ang buong plano. Hindi mo kailangang maunawaan ang lahat. Hindi mo kailangang ikumpara ang chapter mo sa chapter 10 ng ibang tao. Ang kailangan mo lang ay gumising bukas at gawin ulit ang susunod na maliit na hakbang. Kahit kinakabahan, kahit hindi sigurado, kahit pakiramdam mo wala pang nangyayari. Dahil baka, habang ginagawa mo ang maliliit na hakbang na yon, doon mo rin unti-unting mabubuo ang buhay na hinahanap mo. At kung may isang bagay akong gusto mang maalaala pagkatapos ng video na ito lang. Hindi mo kailangang maging sigurado. Para magsimula, minsan kailangan mo lang magsimula para unti-unting maging sigurado. Kung umabot ka hanggang dito, salamat sa pakikinig. Hindi ko alam kung pareho tayo ng pinagdadaanan. Pero kung may isang tanong na gusto akong iwan sa'yo, eto yon. Ano ang isang bagay na matagal mo nang gustong simulan, pero hanggang ngayon, hinihintay mo pa rin na maging ready? Basahin ko ang mga sagot nyo. Baka sa kwentuhan natin, may matutulungan tayong ibang tao na maramdaman na hindi siya nag-iisa. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, paalam!